Gandang hapon sa inyo mga ka-riders, mga viewers. Pasensya na, 2 weeks na tayong walang vlogs. At masyadong busy po sa trabaho. Pero babawi po ako sa January next year na o next month. Kasi wala pa rin naman mga bago na motorsiklo dito sa amin. Kadalasan sa Manila pa. Pero marami tayong inaasahan na mga bagong motorsiklo na mai-review. Kaya ano lang tayo, hintay-hintay lang po. Okay, i-update ko lang po kayo. Sa ngayon, ito po ang ating RFI saka Aerox. Unahin ko lang sa ating Aerox ha. Exactly 5 months ngayong December po kasi July po natin nakuha itong si Aerox. Wala tayong issue. Salamat naman at wala tayong mga major issue na kinakaharap sa kanya. Yun lang talagang naibagsak natin to. Kaya okay lang yon at hindi naman siya ganun kalala. Pero sa ngayon po ito, alaga lang sa change oil. Monthly nag-change oil po tayo kasi regular nga po natin ginagamit sa trabaho. All stock pa rin po ito. At inubos ko na po yung pag-upgrade dito kay Rosy RFI natin. By the way, no problem na rin po ako kay Rosy RFI natin. At okay na po ito. In good working condition na po siya. Mula nung naipagawa natin sa marunong at mahusay na mekaniko. Shout out kay Derwin Vergara ng Nagkarlan Rosy Outlet. 3 taon at kalahati na si ating Rosy RFI. So, bilis talaga ng panahon. Ito si Aerox natin. Ayan na. Version 2 ano po mag 6 months na or 5 months na ngayong December. Okay, kung mapapansin nyo, ang nilagay lang natin ay yan, sticker. Saka itong tint, kilay tint sa kanyang DRL. Bukod doon, okay, ito. Yung tinakpan natin yung gas-gas niya eh. Kaya kayo, didiskarte na lang. Pag halimbawang may gas-gas, huwag na gumastos ng malaki. Kung malit lang din naman. Eh. Kung kaya ng sticker, sticker na lang, di ba? At ilaan na lang natin sa ibang pag-upgrade yung ating gagastusin. And then ito pala, ito lang ang dinagdag natin. Yung kanyang cover sa shock. Pero ito talagang kapitin ng dumito eh. Kaya ito, pag tayo lagi na sa biyahe, tinatanggal natin yan para linisin. And then ito, yung nagasgas din to eh. Nilagay lang natin ng sticker ng Yamaha. Okay, ano pa ba? Okay, yun lang. Siguro ito. May bumangga sa akin, naalala ko. May bumangga sa akin sa Kalamba eh. Mahina siguro ang preno. Natanggal tong pinaka-lock niya eh. Kaya bumili tayo ng medyo malaki at matibay na. Kaya okay na yan. Okay, ngayon ito, napapansin niyo yung parcel dito sa ibabaw. Hulaan nyo kung ano to. Alam nyo kasi, nakakita tayo sa Shopee ba o Lazada yung paborito nating side mirror uli, yung shape. Alam nyo na, hindi ko matiis. At ano lang to, 300 pesos lang po. Mamaya papakita ko po sa inyo kung ano yung in-order natin na bago natin i-unbox. At okay naman po itong wala tayong problema sa stock na side mirror. Pero syempre, alam nyo naman tayo mga rider, hindi rin tayo mapakali. Pag halimbawang may nakita na mas maganda, di ba? Pero ito, tatago natin. Hindi ko ito gagalawin. Hindi ko puputulan yan o anumang gagawin conversion dito kasi babalik at babalik tayo sa stock. Alam natin yan, di ba? Kaya, sige, i-unbox na natin si ating side mirror. Nga pala mga ka-riders, magpa 5,000k na yung kanyang Odo. So malapit na tayong magpalinis ng gilid. Yun ang advice natin ng mekaniko sa Desmark eh. Pagkaabot ng 5,000 Odo, linis na ng gilid, sabay change oil na natin. Okay, tara, buksan na natin to. Okay, bali ito po yung ina-expect natin na laman nitong parcel. Ayan yung kanyang paborito kong shape. Ayan, kaya kinuha natin eh. So ang kanyang name or tatak, ayan, H3411 Ducati version 2 style universal side mirror. So sana magsukat dun sa ating Aerox. Ayan, may mga bolt itong kasama, alam ko kaya ayan, para kung ano man sukat ang susukat dun sa ating kabitan ng side mirror pasok siya. Okay? Ayan. Kasi medyo okay itong shape na to, malaki siya, di ba? Kaya walang problema sa LTO. Okay. Hayahay ngayon ng mga delivery boy. Daming order ng mga customer.
Ito kasi pinakamabilis na ano eh, na shopping ngayon pag pamimili, di ba? Napakahirap pag sa bayan, man. Matatraffic ka na, tapos daming tao, haba ng pila sa counter, kaya nakaka-inip din. So ito ha, nabuksan na natin. Okay, rear mirror, model wala, blanco. Unbox na natin. Dahan-dahan. Okay, tama naman yung shape side mirror. Okay, ito po ang laman, naka-bubble wrap naman. Hindi maganda, naka-carbon load yung kanyang side mirror, di ba? Kaya maganda. Kaya lang, di ata ako marunong magkabit. Okay, ito. Meron pa siyang mga joint dito eh. Oh, maraming adjustment to, maganda. As ito naman yung isa. Okay, ano naman siya? Maganda naman ang kanyang condition. Okay po, walang basag. Yun lang, clear lang siya, hindi siya bluish. Maganda sana yung bluish eh. Okay, ano pa bang kasama? Baba ko lang ha. Okay, yun lang po ang laman. Oh, ito, wala na. Wala na sticker. Ito yung kanyang mga bolt, saka yung meron siyang Allen wrench na libre. Ayan, dami natin pagpipilian. Ito, uy, nalaglag. Ayan po yung kanyang mga laman, iba't ibang sizes. Siguro yahanap natin ang kasukat dito. Maganda, may reserva pa para in case na magamit natin sa iba pang motor natin. Okay, let's go! Yun lang mga ka-riders, ilalagyan natin ng cellphone. Hindi ko alam kung paano may kakabit dito. Siguro hahanap na lang natin ng ibang pwesto yung kabitan ng cellphone. Mahalaga rin itong lalagyan ko ng cellphone eh. Pero sige, okay lang. Okay, malamang tatanggalin natin tong kanyang parang adapter. At para maisagad natin to ng mababa. Kasi masyadong mataas pag nakapatong pa dito eh. So tatanggalin muna natin to. Okay, mapapansin nyo mga ka-riders, medyo mahaba siya pagka ganyan natin ikakabit. So, gayahin na lang natin to sa kabila. Ayan. Mixi siya kasi ito. Yung direction ng kanyang pinaka elbow dito. Yung kabitan ng bolt. Adjustable naman siya. Pihit-pihit lang tayo para makuha natin yung distansya na gusto natin. Ayan. Ayan mga ka-riders, kayo naman humusga kung bagay ba. Pero para sa akin mga ka-riders, i-priority natin yung safety at security natin mga rider. So isa nga po itong side mirror sa napaka-importanting parts ng motorsiklo. Kaya hanggat maaari mga ka-riders, ito galing na rin ako sa mga iba't ibang klaseng side mirror. Ito talaga yung malaki. Ito mali ito Kaya hindi ko mailayo ito eh. Papalitan ko talaga to. Naghahanap lang ako ng malaki-laki pa rito. I-replace natin to ng... Kasi aminado naman ako, limitado. Hindi natin masyadong makita. Kaya naglagay tayo ng blind spot mirror. Itong wide angle view niya. Ito, nakakakita tayo dito. Pero alam nyo, madaya po ito. Kala nyo, malayo pa pero malapit na po yung sasakyan sa likuran natin. Kaya hanggat maaari, kumuha talaga tayo nung actual na size o yung actual view ng mga side mirror. Isa pa, walang problema sa LTO. Kasi yung size niya na yan, 4 fingers yung pasok. Diba? Kaya yan, malaki yan. So, tingnan natin sa front view kung bagay ba. Ito talaga yung paborito kong size eh. Okay, ayan ang ating side mirror. May mga konting adjustment pa. Kasi ito, katulad dito, may mga joint siya dito. Pwede nyo pa siyang pahabain. Pwede yung maiksi lang o normal lang. Ayan. So, dito naman, same din siya nung size stock. Yung distansya niya. Ayan, dapat medyo lagpas nga rito para nga yung view natin sa likod kitang-kita. Kaya yan universal side mirror. Napantukati ba? Okay, ayan. Bagay naman yung kulay niya kasi nga naka-carbon loader siya. Diba? Kaya ayan. Wala namang masama magpalit o mag-upgrade ng mga parts ng ating motorsiklo. Basta siguraduhin lang natin
na pasado sa LTO, ano po, para wala tayong problema sa kalsada. Okay, reminders mga ka-riders, wag natin magbebenta, tago lang natin itong ating stock side mirror. Sigurado babalik at babalik tayo dito. Alam niyo naman tayo mga ka-riders, pag may libangan, maiba-iba ang forma, di ba? Papalit talaga tayo. Ito, tinanggal din natin itong mga extension niya, itong pinaka-adapter, kasi maganda yung nabili natin side mirror. Meron siya iba't ibang klaseng bolt na sukat. Ito yung pinagpilian natin, kaya hindi na siya mahirap ikabit. Ayun lang ha, lagay na natin dito para hindi mawala, tapos tago natin. Kasi alam nyo, yung aking stock na side mirror sa RFI, pinutol natin eh. Kaya yun, hindi natin magamit. Kaya hindi natin maibalik yung stock na side mirror niya. Kaya yun lang. Ulitin ko, tago natin. Ito po yung stock na side mirror yan. Kaya pang Aerox. Sigurado, gagamitin ko pa rin yan. Kala ko mga ka-riders, hindi ko na mailalagay itong ating cellphone holder, pero pwede pala. Ayan, no? Kaya ilalagay natin. Para kailangan din natin to eh. Para pag may tumatawag biglaan, kita natin o may text, di ba? Ayan, okay na. May cellphone holder na ulit tayo. Kala ko hindi ko na magagamit eh. Okay. So syempre dapat testingin natin. Baka naman wala pa rin tayong makitang view sa likod. Kaya dapat ma-test bago gamitin. Okay, tara. Maganda nito, pwede natin itong gamitin dito sa ating RFI, yung side mirror ng stock na Aerox. Yan, di ba? Pag magpaparehistro tayo, syempre, itong gagamitin natin. Pag wala tayong nakuha na malaking side mirror na kagaya nito, ito lalagyan natin dito sa ating RFI, di ba? At least hindi siya sayang, kaya hindi ko dapat talaga galawin to, o hindi dapat pamigay. Eh syempre, balik natin sa lalagyan, dito sa lalagyan ni Ducati side mirror. Okay mga ka-riders, lapit nang mag 5,000k odo. Kaya papalinis na tayo ng gilid. Pero alam niyo mga ka-riders, ang isa lang napansin ko talaga dito sa Aerox nung umpisa pa man na nakuha natin. Talagang ano na, natural lang sa kanya yung dragging malakas sa umpisa. Pero marami namang ano, nagagawang remedyo. Tulad sa bell, siguro magpa groove na lang ng bell. Pero ako, nahayaan ko na kasi alam nyo, para sa akin ha, pag meron tayong may pinaayos, parang nanganganak siya eh. Ewan ko lang ha, yung nasa experience ko, kakaroon ng maliit na diferensya hanggang lumaki. Kaya ako, pinababayaan ko na lang. So talaga, pinababayaan ko na lang, all stock na lang talaga. Okay, ito, testingin na natin ating side mirror. Ayan ha, kita naman yung kanyang likuran. Hindi na tayo maglalagay ng ano, ng wide angle na blind spot mirror. Okay na to. Yan lang ang maingay sa mayroong cellphone holder. Dapat hihigpitan. Yung nagbabibrate siya. Ikot lang tayo dito sa aming subdivision. Kaya yan, ang kanyang rear view. Kitang kita naman, di ba? Ganda sa kanya, malapad eh. Kaya dito tayo. Bila. Okay, sa left side naman yan, kitang-kita yung likod, di ba? Okay. Sa pa, maganda rin yung kanyang shape. Kasi niya, ito yung paborito kong shape eh. Ayun lang ha, sa Aerox talaga, pag yung pagtigil, tapos arangkada, ramdam mo talaga yung dragging niya. Pero pag namang regular na takbo na, okay na siya. Okay. Approve itong side mirror na to. At sa murang halaga, dito nyo 300 pesos lang, 299. Tapos ang ganda pa ng kanyang stem, di ba? Ang Ducati ang forma. Di ba? Ikot pa tayo ng isa.
walang hahabulin ng aso. Oops, may sasakyan. Balik. Okay, sige mga ka-riders, sana nagustuhan nyo ha. Yung mga gustong naghahanap ng pamalit na side mirror, ito may re-recommend ko, maganda po talaga. Sa murang halaga. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.